Sa simula ng ating pagkabata at pagiging musmos, ay nabobo ang isang pangarap. Isang mithiin na nais na matupad para sa magandang kinabukasan. Ngunit tulad ng inaasahan, ay hindi ito magiging madaling maabot. Maraming problema ang hadlang at maraming kamay ang hila, lalo pat kung merong kapansanan. Yan ang hamon na hinaharap ni Ryan. Nanay, pangarap ko po sanang maging sundalo. Puno ng pag-asa na wika ng bata sa kanyang ina. Sa murang edad na 7 taong gulang, ay masigla ito at naglalaro. Aba anak, maganda yan. Balang araw ay matutupad mo yan. Talaga po, nanay. Kahit po kakaiba po ako. Anak, anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Aling Marisa, ang ina ni Ryan. Napatigil rin sa paghugas ng pinggan ng ginang. Hindi raw po kasi ako pwedeng magsundalo dahil hindi po ako nakakalakad. Wala raw po kasing sundalong pilay. Bahagya namang kumirot ang puso ni Aling Marisa sa mga narinig mula sa kanyang anak. Alam ng ginang na imposible talagang matupad ni Ryan ang pangarap nito. Ngunit napakasakit pa rin malaman na sa murang edad ay sinisira na ng iba ang nais ng kanyang anak. Ipinanganak ni Aling Marisa ang uniko iho na si Ryan na mayroong kalagayan na tinatawag na cerebral palsy. Isang uri ng kondisyon na kung saan isinilang sila na nagdudulot ng pagkakabagabag sa paggalaw, pagbabalanse, at koordinasyon ng katawan. Anak, wag mo na lamang silang pansinin, okay? Hindi ba ang turo ni nanay sa'yo na hindi hadlang ang kalagayan mo para hindi matupad ang mga pangarap mo? Opo, inay. Nakangiting sagot naman ng batang si Ryan. Mapait nang umiti na lamang rin si Aling Marisa sa kanito pa simpleng pinahid ang kanyang mga luha. Naalala pa niya kung paano niya ipinaglaban ang kanyang anak noong nagdadalang tao pa siya. Good morning po, Mrs. Good morning din po, Doc. Mukhang hindi niyo po ata kasama ang mister niyo Kamusta ang pakaramdam niyo? Pagtatanong ng naturang doktor habang chinecheck ang heartbeat ng ginang. Tipid namang umiti si Marisa bago siya sumagot. Busy ho kasi sa trabaho. Hindi naman niya basta-basta maiwan. Okay naman, Doc, yung pakaramdam ko. Medyo naninibago lang ako sa pagbubuntis ko. Ganun talaga, Mrs. Maselan kasi ang pagbubuntis niyo. At ayon pa sa diagnosis, sadly premature po ang anak niyo. Seryosong sambit ng doktor habang hawak ang resulta ng check-up niya. Nagtatanong na titig ang ipinakol niya sa Obigaini. Po, ano po yun? Isa po yung case ng sanggol na hindi fully matured ang pagkakabuo o sa madaling salita ay kulang sa buwan. Seryoso at malungkot na pagpapaliwanag sa ginang ng doktor. Napahawak naman sa kanyang tiyan si Marisa. May posibilidad rin po na mamatay po ito pagkasilang pa lamang. Dagdag pa nitong wika. Agad na kumunot ang noo ng ginang at nagpantig ang tenga nito sa huling sinabi ng kanyang doktor. Mawalang galang na, Doc. Pero, Diyos ka ba para diktahan kung mabubuhay o mamamatay ang anak ko? Tao ka lang rin, Doc. Diyos lang ang nakakaalam. Para kay Aling Marisa, ay walang sino man ang pupwedeng dumikta sa kanyang anak. Dahil batig niyang lalaban ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Nagdaan ang 6 na buwan na pagbubuntis at sinilang na niya ang isang napakaliit na sanggol. Tila kasing liit lamang ito ng 8-ounce bottle na ikinamangha ng mga doktor dahil isang himala na nabuhay ang isang sanggol na ina-expect nila na mamamatay sa pagsilang nito. Anak, lumaban ka ha. Nandito lang kami ng mama mo. Rinig ni Marisa na usal ng kanyang mister na si Brian. Habang nakatingin sila sa loob ng nursery room. Bahagya pang naluha ang asawa niya. Mahal, ano sa tingin mo? Mabubuhay pa ba ang anak natin? Napatingin naman si Ryan sa kanya. Waring kini-question siya nito bago lumuhod. Dahil kasalukuyang naka-wheelchair si Marisa. Oo naman, mahal. Anak ko yan. Tulad ko, matapang siya. At may katatagan. Magtiwala tayo sa anak natin, ha? Oo, tama ka. Magtiwala tayo sa anak natin.
Pasensya na kung nagdududa ako. Hindi nagtagal, ay nilipat na nila ang sanggol sa isang incubator upang mapanatili ang init at mahubog ng wasto ang bata. Marami sa mga sanggol na naroon ay tulad ng kalagayan ni Ryan. Sa mga sumunod na araw, ay tuluyan na nga silang pinalabas ng ospital. Naging stable na kasi si Baby Ryan, kaya't naging panatag na ang mga doktor dahil doon. Ngunit kapalit nito ay ang pagkaubos ng pera nilang mag-asawa dahil sa tagal ng pananatili nila sa naturang ospital. Hindi kasi pumayag si Marisa na umuwi at balikan na lamang nila ang sanggol. Pero wala silang pinagsisisihan sapagkat aanay nila ang pera kung mawawala naman sila ng anak. Isang anak na bigay ng Diyos sa kanila. Makalipas ang ilang taon, ay lumaking masiyahin at puno ng pag-asa ang batang si Ryan. Masigla rin itong naglalaro, bagamat paupo lamang ang paraan nito ng paglalakad. Ayon sa doktor na kumonsulta sa bata, ay mahina raw ang spinal cord nito. Idagdag pa na maliit lang ito, kung kaya naman naging hirap sa paglalakad si Ryan, ngunit normal naman ang isipan. Anak, kumain ka na para makainom ka na ng vitamins mo. Opo, nanay. Ano po spell ng dog? Sagot at pagtatanong ni Ryan sa kanyang ina. Nakita ni Aling Marisa na nakadapa at nagsusulat ang bata. DOG, anak. Bakit mo na itanong? Wala po. Gusto ko lamang po na isulat. Ganito po ba? Kagad na kinuha ni Aling Marisa ang sinusulatan ng kanyang anak. Sa kanya ito tinignan. Oo, anak. Tama lahat ng spelling mo. Paano mo nalaman yung ibang words? Dito po. Bungis-ngis na sambit ni Ryan. Sa kanito pinakita ang isang diksyonary. Gulat at hindi naman makapaniwala ang ginang sa natuklasan. Sa mga pictures po ako nakatingin para malaman ko po yung word na inaalam ko. Aniya pa ng bata. Gulat at masayang reaksyon ang naglaho sa nararamdaman ni Aling Marisa. Nalaman niya na may kaalaman ng kanilang anak. Isang gabi ay kinausap ni Aling Marisa ang kanyang asawa at ipinaalam ang kanyang natuklasan kay Ryan. Tulad ng ginang, ay nagulat rin at hindi makapaniwala si Mang Brian. Totoo ba yan, Marisa? Abay, matalino pala ang anak ko. Oo, Brian. Pati nga ako nagulat eh. Gusto ko ngang pag-aralin siya. Ayokong lumaki siya nang hindi nakapag-aral. Sambit ni Aling Marisa habang kumakain sila. Tumango naman si Mang Brian bago ito nagsalita. Oo naman, dapat lang na makapag-aral siya para sa kinabukasan niya. Pero sa normal school ko siya ipapa-enroll. Gusto ko maramdaman ni Ryan na hindi siya naiiba. Gawin mo ang tama para sa anak natin. Susuportahan ko kayo, mahal. Nakangiting saad ni Mang Brian. Matamis nang umiti si Aling Marisa sa kanyang minamahal na asawa. Salamat, Brian. Kinabukasan ay maagang nagpunta sa paaralan si Aling Marisa at dumiretso sa guidance office. Kinausap ng ginang ang guro na naroon at ipinaliwanag ang kalagayan ng kanyang anak. Dala ang mga dokumento at masithing kagustuhan ng isang ina na makapag-aral ang kanyang anak, ay ginawa ni Aling Marisa ang lahat. Ipinaramdam niya kay Ryan na lahat ng tao sa mundo ay pantay-pantay lamang. Ma'am, sige na po. Tanggapin niyo na po ang anak ko na makapag-aral po sa paaralan niyo. Alam ko po na kaya ng anak ko na makipagsabayan sa mga normal na bata. O at naroon na po tayo. Pero kahit normal po ang isip ng anak niyo, mahina naman po ang katawan niya. Para lang po talaga siya sa mga sped. Doon po nababagay ang mga tulad ng inyong anak. Pagtangging wika ng guro. Pero mas lalo pang nanindigan si Aling Marisa para sa karapatan ni Ryan. Bigyan niyo po muna siya ng pagkakataon. At sa oras na magkamali po ako, hindi ko na po siya papapasukin pa. Seryosong umiling-iling ang babaeng guro habang nakaupo sa swivel chair na nasa likod ng mesa. Mrs., pasensya na po. Pero hindi pa natatapos ng guro ang kanyang sasabihin nang bigla na lamang may nagsalita. Sige, Mrs., tinatanggap namin ang anak niyo. Sagot ng kung sino man mula sa likod.
Kapwa sila napatingin sa pinanggalingan ng boses na yon. Ma'am Principal, kayo ho pala. Pagpasensyahan niyo na ho, Mrs. Ang guidance officer namin. Ako na po ang mag-a-approve sa anak niyo. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Maluwaluwang pasasalamat ni Aling Marisa. Tinapik-tapik naman ito ng nakangiting babaeng prinsipal. Pero ma'am, nakakasira po ito sa paaralan natin. Makakasira? Kailan pa nakasira ang pagbibigay ng pag-asa sa mga tulad nilang may anak na may kapansanan? Walang batang ginusto na magkaroon sila ng kapansanan, Ma'am Jenny. At walang batang ginustong mapunta sa kalagayan na iyon. Kaya wala ka o tayo na karapatan na ipagkait ang edukasyon sa kanila. Madiing sambit ng babaeng prinsipal. Napahiyang yumuko na lamang ang babaeng guro. Isa pa, kung merong makakasira sa pangalan ng school natin, baka ikaw yan, Ma'am Jenny. Dagdag pa nitong Ani. Ma'am, maraming salamat po ulit. Sigurado po matutuwa po ang anak ko nito. Wala hong anuman. Naiintindihan ko po kayo at nakita ko yung kagustuhan yung maging normal ang environment ng anak nyo. Mabuti nga po at napadaan ho ako dito. Nakangiting tura ng prinsipal. Pasimpleng tinignan naman ni Aling Marisa ang name tag ng babaeng prinsipal. Mauna na po ako, Ma'am Tolentino. Salamat po ulit. Matapos makapagpaalam, ay dumiretso na nga ang ginang sa pamayanan. Bibili na siya ng mga gamit at uniforme ni Ryan. Matapos makapamili ni Aling Marisa ng mga kakailanganin ng kanyang anak, ay masaya itong umuwi sa kanilang bahay. Naabutan niya pang nagdodrawing ang bata. Anak, may sasabihin ako sa'yo at siguradong matutuwa ka. Nagtatakang tingin naman ang sumilay sa mukha ng batang si Ryan. Ano po yun, nanay? Pikit ka muna, para surprise. Hagikik na wiga ni Aling Marisa. Excited namang pumikit si Ryan habang malawak ang ngiti nito. Ito na po. Nakangiting inilabas ng ginang ang mga plastic ng school uniform at mga papel na binili niya. Buksan mo na ang mga mata mo, anak. Surprise! Wow! Mga school uniform at papel. Para na po akong nasa school, nanay. Salamat po, ha. Anong parang nasa school ka, anak? Mag-aaral ka na talaga. Gusto mong matuto, hindi ba? Pagsisiwalat ni Aling Marisa sa anak. Kaagad na biglang kumislap ang mga mata ng bata. Tila masaya ito sa balitang narinig. Talaga po? Mag-aaral na po ako, nay? Oo, anak. Mag-aaral ka na. Yay! Excited na po akong matuto. Masayang saad ni Ryan. Nakangiting ginulo ni Aling Marisa ang buhok nito. Gawin mo ang makakaya mo, anak, ha? At makinig ka kay teacher. Opo, nay. Mag-aaral po talaga ako ng mabuti. Nagdaan ang mga araw. Bago ang pagsisimula ng klase, ay masikap na naghanda ang mag-ina. Mas ginabayan at paunti-unting tinuruan ni Aling Marisa sa pagsusulat ang bata. Ganon rin naman sa pagbabasa. Kinakabahan man ang mag-asawa sa kanilang anak, ay mas nanaig pa rin ang pagtitiwala nito. Alam nila na hindi habang buhay magagabay nila si Ryan, kung kahit kailangan itong matuto. Handa ka na ba, anak? Opo, inay. Kaso wala po tayong pamasahe. Malungkot na ani ng bata. Pagkuhay biglaan itong pinasa ni Aling Marisa sa likuran nito. Ayos lang yun, anak. Nandito naman kami ng papa mo. Papasanin ka namin hanggang sa matupad mo yung mga pangarap mo, anak. Nanay, tara na. Lilipat na tayo. Masiglang sambit ni Aling Marisa. Saka na sila nagsimulang maglakad. Halos 8 kilometro rin ang layo ng paaralan na kanilang lalakarin. Sa kanilang paglalakad na mag-ina, ay maraming tao ang pinagtitinginan sila. Ngunit binabaliwala lang iyon ng ginang. Wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ng mga tao. Ang mahalaga ay ang magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanyang anak. Maya-maya pa, ay nakarating na sila sa eskwelahan. Pagod man ay nanatiling nakangiti si Aling Marisa sa harap ng bata. Anak, gusto mo bang hintayin na lamang kita dito habang uwian nyo? Wag na po, nay. Kaya ko naman pong mag-isa. Balikan mo na lamang po ako. Sagot na saad na Ryan. Nag-aalalang tingin ang makikita sa mukha ng ginang
bago ito napabuntong hininga. Sabihin mo sa teacher nyo kapag may nang-away sa'yo ha? Maliwanag? Opo, Nay. Ilang sandali pa ay pumasok na ang guro na kanilang magiging advisor. Nilapitan nito ni Aling Marisa. Ipinaalam ang kalagayan ng kanyang anak. Good morning, ma'am. Ma'am, kayo na po ang bahala sa anak ko ha. May kapansanan po siya pero normal naman po yung kaisipan niya. Ganun po ba? Sige po, ako na po ang bahala. Salamat po, ma'am. Pagpapasalamat na wika ni Aling Marisa sa guro. Muli niyang sinilip si Ryan na tahimik na nakaupo bago na siya tuluyang lumabas sa loob ng classroom. Sa pagtunog ng bell na hudyat ng pagsisimula ng klase, ay ang pagtawag sa mga pangalan ng mga bata. Masiglang nakikipagkooperasyon si Ryan, bagamat nahihiya ito. Nang magsimula na ang pagbubukas sa unang lesson, ay buong husay na nakipagsabayan ng bata. Animoy isang leon na gutom sa kaalaman. Sa anong taon nagsimulang pumunta ang mga Kastila sa Pilipinas? Ma'am, 1521 po. Malakas na sagot na Ryan sa kanilang klase. Nagpalakpakan naman ang mga kaklase niya sa tamang kasagutan at pati na rin ang guro ay humanga. Tama ka, Ryan. Dahil dyan ay meron kang another star. Salamat po. Epal si Pilay. Bulong ng isang estudyanteng bata na nasa likod lang na Ryan. Hindi na lamang ito pinansin ng bata at itinuloy ang pakikinig. Lumipas ang mga araw at buwan na pag-aaral ni Ryan ay mas lalo itong naging masipag. Higit itong nagporsiging makatapos. Proud naman ang mag-asawang Mang Brian at Aling Marisa. Sa ipinapamalas na galing sa pag-aaral ng kanilang uniko iho, hindi sila nabigo na ipaglaban nila ito para lamang makapag-aaral ng normal sa paaralan. Nanay, may star po ulit ako. Wow! Ang galing naman ng anak namin. Galingan mo lagi ha. At nandito lamang kami para sa iyo, Ryan. Opo, tatay at nanay. Salamat po sa lahat ng sakripisyo nyo. Nakangiting wika ni Ryan. Maigpit naman siyang niyakap ng mag-asawa na may ngiti sa mga labi. Lahat ng pagtitiis at pagsasakripisyo ay gagawin namin para sa cute naming anak. Isang araw habang naglalakad ang mag-asawa buhat si Ryan sa likod ng kanyang ama, ay napadaan sila sa mga babaeng nagkikwentuhan. Ihatid nila ang bata sa eskwela nito. Mahalata sa mga tingin ng mga ito ang panglalait. At nang nasa harapan na nila ang mag-anak, ay pasimple silang tinawag ng isa sa mga babae. Anak nyo? Oo, bakit ho? Sagot at balik na tanong naman ni Aling Marisa. Pailalim mo nang tinignan ng Ali ang batang si Ryan. Saka ito muling nagsalita. Napansin kasi namin na lagi niyo siyang pasan sa likod araw-araw. Bakit niyo pa pinapaaral yan? Dahil gusto namin. Dahil meron po kaming pangarap sa anak namin. Kaya wala ho kayong karapanang magtanong ng ganyang klaseng tanong sa anak ko. Tara na, Risa. Sapat na yung sinagot mo. Pag-awat na sambit ni Mang Brian sa kanyang asawa. Matalim na titig na lamang ang ipinukol ni Aling Marisa sa mga babae bago na sila nagpatuloy sa paglalakad. Visit yung mga yon, mga paka-elemera sa buhay ng iba. Pabayaan mo na sila. Yun ang hilig nila eh. Isa pa, hayaan mo. Naniniwala akong si Ryan mismo ang magpapaya sa kanila sa oras na makatapos siya. Hindi ba, anak? Opo, tatay. Babawi po ako sa inyo. Pangako ko po yan. Naluluwang sagot ni Ryan habang yakap-yakap ang kanyang ama. Kahit sa murang edad, ay nauunawaan na ng batang panghusga ng mundo. Huwag mo na lamang isipin yun, Ryan, okay? Pag-focus ka na lamang sa pag-aaral mo at gawin mo lamang kung ano ang makakaya mo. Hindi ka namin pinipuwersa. Matamis na umiti na lamang ang bata sa kanyang ina bago ito sunod-sunod na tumango bilang tugon. O siya, bilisan na natin. At baka abutan tayo ng init sa daan. Nandito na pala si Pabida, oh. Ginagamit lang niyang kapansanan niya para kaawaan siya ng mga teachers natin. Bulong-bulungan na saad ng mga kaklase niya. Nakayuko at hindi na lamang siya nagsasalita. Papa God, kaawaan niyo po ang mga classmates ko. Hindi po nila alam ang kanilang sinasabi.
Sa paglipas ng mga taon, ay mas nakilala at naging tanyag si Ryan sa kanilang paaralan. Ngayon ay kolehiyo na ang binata. Naging larawan siya at ehemplo sa mga kabataan na tulad niya na nagsusumikap. Dahil dito, ay napansin at nabigyan siya ng kanilang lokal na pamahalaan ng wheelchair. Sa tulong niyon, ay hindi na kinakailangan pang pasanin ng mag-asawa ang kanilang anak. Congratulations, Iho! Pasok ka sa top list bilang honor. Ikaw ang top 1 sa klase. Talaga po, ma'am? Maraming salamat po. Gulat at pasayang saad ni Ryan. Nakangiting tumango naman ang guro niya. Oo, huwag kang magpasalamat sa akin. Sariling sikap mo kung bakit ka napasali. Job well done, Iho. Salamat pa rin po, ma'am. Congrats, Par. Nax, pasok ka sa top. At top 1 ka pa. Bilib talaga kami sa'yo. Puri na wika ng mga naging kaibigan niya. At nasa kantin sila ngayon dahil bakante naman ang oras nila. Hindi ko nga na-expect na makakapasok ako sa top list eh. Asus, pahambol naman tong lagi. Par, magyabang ka naman kahit konti lang. Nakoy, gagaya mo pa siya sa'yo, Carl. Hari ng kayabangan. Pag-aasaran ng mga kaibigan ni Ryan. Maya-maya pa, ay may mga kamay na tumakip sa mga mata ng binata. Hulaan mo kung sino to. Hana, babe. Ay, ang bilis. Natatawang saad ng dalaga. Pagkuway hinalikan nito ang pisngi ni Ryan. Of course, I know your smell. Hoy, dito pa talaga kayo naghaharutan ah. Alis na tayo mga par. Iniinggit na nila tayo. Oy, hi guys. Natatawang pagbati ni Hana sa mga kaibigan ni Ryan. Napapusangot naman ang mga ito dahil sa huli na nilang napansin ng dalaga. Ang sama ng girlfriend mo, pre. Ginagawa lang kaming invisible dito. Di meow. Napahalakhak na lamang si Ryan sa kunwaring pagtatampo ni Joshua. Isa sa mga naging kaibigan ng binata. Kahit papaano, ay nagkaroon ng mga taong tumanggap at totoong kaibigan si Ryan na kanya rin ipinagpapasalamat. Lumipas pa ang mga araw. Ito sila ngayon. At inaalalayan ni Mang Brian si Ryan sa pag-akyat ng entablado upang tanggapin ang isang kaperasong papel na kung tawagin ay diploma at isang medalya. Kasunod nilang naglalakad si Aling Marisa na naluluha. Iginagawad ng paaralang ito ang parangal kay Ryan Ventura bilang outstanding student this year and one of the most valedictorian. Anunsyo ng prinsipal. Kinuha ni Ryan mula sa pulong guro ang naturang medalya at pati na rin diploma bago ito umarap sa kanyang ama at ina na may balawak ng ngiti. Papa, Mama, ito na. Nagawa ko na pong makapagtapos. Nakapagtapos na po ang inyong anak. Salamat po sa lahat ng sakripisyo at pagsusumikap niyo sa akin. Naluluhang wika ng binata. Bago nito ibinigay kay Mang Brian ang diploma at sinuot naman ito kay Aling Marisa ang 18 mga medalya. Mahal ko po kayo, Mama at Papa. Bulong na saad pa ni Ryan sa kanyang mga magulang habang yakap-yakap niya ang mga ito. Di kalaunan ay nagkaroon ng magandang trabaho si Ryan. Hindi man niya natupad ang kanyang ambisyon na maging isang sundalo. Pero masaya at kontento na siya sa kung ano man ang narating niya ngayon. Sapagkat kahit papaano ay kumikita siya ng malaking halaga sa pamamagitan ng magandang trabaho na meron siya ngayon. Pinatunayan niya na hindi hadlang ang kapansanan para magpatuloy na magsumikap sa buhay. Pahiya tuloy ang mga taong nanlalait sa kanya noon. Sapagkat sino nga bang mag-aakala na ang isang taong may kapansanan at nilalait-lait noon ay magtatagumpay sa buhay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi niyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.